I must be about my Father's business. Ito po yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay hinahanap ng kanyang mga magulang. Nung sila po ay nasa kapistahan at sinabi ng Panginoon na, hindi nyo ba alam na ako ay dapat naririto sa bahay ng aking ama? In English po, I must be about my Father's business. Ang katotohanan po nito, dahil po tayo ay anak ng Diyos, natural lamang po at inaasahan, ina-expect sa atin na kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin, ay yun din ang ating ginagawa. Yun po ang ating priority na malaman at alamin ang kalooban ng Diyos at gawin iyon. Sa batang edad po ng ating Panginoong Hesukristo, alam po natin yung kwenta po nun sa bandang dulo po ng Luke chapter 2 verse 52. Sabi po doon, di ba? Jesus grew in wisdom, in stature, in favor of God and with men. Tunay nga po na yung pabor ng Diyos at pabor ng tao ay susunod sa atin once na po tayo ay nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon when it comes to His business. And we know for a fact na ang kalooban ng Diyos ay mapasunod tayo sa Kanyang Great Commission. Amen po? Katulad po ng isang babae po na ang pangalan po niya ay Allison Hale. Noong pong 2023, meron po siyang potential na magandang trabaho kaya na po medyo malayo sa kanilang lugar sa kanyang magulang. So, at nung panahon na yon, meron pong sakit yung kanyang ina. Subalit, bago po niya pinili yung kanyang karera sa kanyang hanap buhay, inuna po muna niyang asikasuhin yung kanyang pamilya. Yun po yung ating number 1 and top priority ministry, amen? Yung ating pong pamilya. We must make sure that we follow the will of God in terms of our family. Kaya po sabi ng Panginoon na, nung sinabi ng Diyos na I must be about my Father's business, it means that the household of the Lord is being prioritized in our life. Amen po? At alam po natin na dahil alam natin ito, sabi nga sa Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya, na tinawag niya ayon sa Kanyang layunin. This is the purpose of the Lord for our lives, na tayo po ay mag-akayan at mahalin siya at gawin ang kalooban ng ating Panginoon. So ito pong maiksing aking acrostics dito is alam, di ba po? Alam na po natin. Kapag alam natin, gagalingan natin. At pag alam natin, yayakapin natin. So letter A po is act in kindness, patience, and goodness. Kasama po ito sa mga fruits of the Holy Spirit. Amen? At pag sinabi pong fruits, ibig sabihin po natural. Natural na tumutubo, natural na nangyayari sa ating mga buhay. Hindi po ito checklist or pinupush natin or pinupuwersa na magkaroon na mga attitude sa ating buhay. Bagkus, ito po yung natural na nangyayari po sa atin. Amen? And listen to God, letter L, and then act in faith. And finally po, make good choices. Alam po natin for a fact that we are children of God, kaya po gagawin po natin ang kalooban ng Panginoon sang-ayon po sa Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Diyos, aming Ama. Pinapupurihan ka namin, dinadakila, itinataas at ikaw lamang ang sinasamba. Lord, you said into your word that you are the God who are with us. Kasama ka namin at huwag kaming mangamba. Huwag kaming malungkot sapagkat ikaw ang aming Diyos. Palalakasin mo kami at tutulungan. Aalalayan sa pamamagitan ng iyong kamay na nagliligtas. Pinapupurihan ka namin, dinadakila at itinataas sa iyo lamang lahat ng pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. God bless po! Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat